iPhone Air who? Guys, gumawa ng napaka-slim na phone, si Tecno Slim. At ito na ba yung box niya? Ito na nilagyan. Boom! Tecno Slim. Grabe naman ka-slim to. Sobrang payat. Nag-Ozempic ba si Tecno? Nag-gym ba siya everyday? So ito pa ay 5.93mm. Mas payat pa siya, mas slim pa siya kaysa kay Hot 60 Pro Plus. Na-dethrone agad. And now, this is the slimmest 3D curved phone in the world. So ito pa yung itsura niya sa internet. As you've seen, sobrang nipis. Kamukha ni Baymax. Pero guys, glass back na po yan ha. They actually made a very durable, high-end, slim phone. Pero yan, let's uncover si Tecno Slim. Ako si Vince and you're watching Unbox Diaries. Ooh. So nagpadala si Tecno sa akin ng sobre. And inside is the phone itself. Ganyan po siya kanipis sa gilid. Isang sobre. Nasa loob yung phone. Let us reveal the phone. Sobrang social naman ito. Parang naglalabas ng dokumento. Okay? Oh my God, that... What? Grabe. Sheesh. And, ayun na po. Tapos na yung unboxing. Wow! Sobrang nipis. Wait, ito pa yung cover ng camera namin. Ito naman yung pencil. Ito naman yung straw. Ito naman 2 piso. Wow, that is super thin. Talagang slim na slim. Tecno Slim. Parang kamukha ni PlayStation PlayStation Slim. Now guys, isang PR kit lang po yun. Siyempre, ito talaga yung box niya. When you buy this phone, this is actually what you're gonna get. Ayan po siya, with a big S. Superman. Super slim. Wait lang, totoo ba to? 5,160 mAh po siya. Pero ganito kanipis. In context, 4,000 mAh lang po si iPhone 16 Pro Max ko. Ito po sila, side by side. Ganyan po kanipis itong phone na to. How is this even possible? It even has 45 watts supercharging. By the way, ito pa rin mga specs niya, no? Meron pa siya 144Hz AMOLED display. 3D curve pa. Now, Corning Gorilla Glass 7i pa yan. That is military grade, shock resistant, and scratch resistant. May Dolby Atmos pa daw siya. Look at that, may Dolby Atmos pa sa taas. Powered by the Helio G200 processor, IP64 water and dust resistant na siya. It's even got 50MP camera. Meron pa siyang IR blaster. Pwede mo siyang gawing remote control ng TV nyo. Paano napagkasya ni Tecno yung lahat ng mga features na yan dito? That is blowing my mind. Wait, what is this? Umiilaw ang likod! Meron siya mga mood. Pwedeng masaya. Pwedeng ganyan. Malungkot ba yan? At pwedeng umiikot ng ganyan. Ooh. Si Baymax pala to eh. Si Baymax na umayat. Nag-Ozempic. Baymax losing 500 pounds. Tecno Bay Slim. Di na Baymax, Bay Slim. Wait lang, puro kalokohan na. Nakalimutan yung box. May box sa loob ng box. Sa loob, merong papeles, 12+1, months warranty, licensed by Qualcomm. May cleaning kit pang kasama. At ito, meron pa siyang kasamang frosted matte finish na casing. Hard case po siya. And it's still very, very slim. Guys, tinan mo lagi ko sa likod siya. Manipis pa rin siya, even with the casing. And it still looks beautiful. Wow! Kasi guys, yung iba, mas nagiging cheap yung itsura ng phone kapag may casing na. But this one, nag-complement talaga yung kanyang hard casing dito sa phone na to. And underneath, we're getting a 45 watts charger na mataba, hindi nag-slim. Gusto ko sana slim din to. Gusto ko rin slim din yung Type-C cable. Pero slim naman yung kanyang SIM ejector pin. Guys, may kasama pa siyang tempered glass. Oh my God. Ang dami naman freebie nito. Tempered glass pa siya. Na 3D curve. Grabe naman to, slim yung phone pero ang taba ng features. At ang freebies. Sa ibang bansa, ang pangalan talaga niya is Tecno Sexy. Kailan bawal dito? Baka makancel daw si Tecno. De, joke lang. But kidding aside, this is a very sexy phone. Grabe yung curves. Grabe yung nipis. At grabe yung kanyang pagka-premium. So ito po likod niya is glass back po yan. A matte finish glass back na matibay na matibay. Okay, so bend test right now. Ito na. 1, 2... Don't worry. Sumigaw lang na malakas. Para mas intense, but it's still straight. Okay guys, so binalik ko lang siya sa dati. Ginawa ko ulit. Flexible pala to. De, joke lang guys. Di siya nag-bend. Pwede siya i-bend, pero don't bend the law. Now to put things in perspective, ito po yung kanyang pagkanipis. 5.93mm. Nag-try kami mag-drill. Dinrill namin. And as you can see, okay pa rin siya kahit may gigil kami. Katulad ng kanina. Because this thing is a very durable product. Hindi lang durable yung harap, pati na rin yung likod. So if ever mahulog mo na to ng ilang beses, okay pa rin siya. Okay, so try natin ha. 1, 2, 3.
Wow. Narinig niyo yun? Usually kasi, malakas talaga yung bagsak ng mga cellphone kasi nga mabigat sila. Pero dahil sobrang gaan din niya, hindi gano'ng kalakas yung impact sa sahig. Tuwag mo sa Tecno kung pwede ma-replace to. Na-joke lang. Now, let's not exaggerate things. Siyempre, dito yung pinakamanipis na cellphone right now, which is si iPhone Air po yun, with only 5.6mm. This is 5.93mm. Tapos guys, yun naman 3,000 mAh lang. Ito naman, 5,160 mAh. Pero magulat na lang kayo kasi ito, mas magaan pa kay iPhone Air. This is only weighing at 155 grams. 165 grams po si iPhone Air. That is very impressive. At nauna pa ni Tecno si Apple in terms of that innovation. And yes, it's thinner than a pencil. Thinner than 2 1 peso coins. At syempre, ito na pa yung kanyang advantage sa tunay na buhay. Guys, with a phone this thin, kapag pinasok mo sa pocket mo, sobrang diretso. Like, walang sabit. Ganito pa yung tsura niya sa pocket nyo sa jeans. Kung naka-skinny jeans kayo, hindi po siya halata. Hindi ko tulad ng mga ibang iPhone, like, sobrang umbok. Ito guys, parang it's part of your skin na. Kaya lang pag naupuan nyo, magbubend ba siya? Magkasya rin to sa mga wallet. Yes, kung medyo masikip yung wallet nyo, yung lagayan ng bills, magkasya pa rin to. It's that impressive. You can put this into places na hindi possible before para sa usual na smartphone. Also, yung kanyang bigat, hindi ganun ka-noticeable. Guys, kapag hinawakan mo siya ng ganyan, parang halos wala. Parang papel lang ang hawak mo. How are they able to do this? Useful din to kapag ka nasa bed ka na, nakaganyan ka sa kama, at syempre, baka pag nahulog sa mukha nyo, hindi ganun kasakit. Maganda yan kapag nanonood ka ng one-handed. Hindi makati lang guys. Bango. Guys, pwedeng pamaypay. Hindi, joke lang. Dito to wala lang. Mabigat. Nakapagod. Guys, pwede nyo gawing pamaypay ang inyong cellphone kapag binili nyo to. Tapos syempre, hihiramin ka katabi mo. Ang pera naman. Tapos guys, tinry namin siyang gamitin as a knife, no? Nag-chop kami ng hotdog. Guys, nakapag-chop kami ng hotdog. Bakit? Gusto na pakita sa inyo na kaya niyang gawin yan. Now, syempre, gusto ko siya i-side by side sa mga ibang flagship, iPhone 16 Pro Max, ayan po siya. Sheesh, to put it into perspective, ganito po siya ka-nipis. Manipis, magaan, compact, curve pa yung design, sobrang komportabling hawakan. Pero yung pinakakaiba talaga sa kanya is yung kanyang camera. This is what sets it apart from other phones. Oh, by the way, kung naghahanap ka ng iPhone Air, guys, tapos hindi mo talaga siya afford, and you want that kind of experience, you can right now. Ito po ay affordable, has a similar camera kay iPhone Air, pero mas matagal yung battery life, mas matibay, mas magaan, at syempre meron siya yung ganyang ilaw sa likod. So si Baymax or Bay Slim ay merong mood swings down. Pagka na-lowbat na, magiging sad siya. Kapag ka neutral, ganyan lang po yung itsura niya. At kapag ka bukas ng phone, masaya na po siya. Pag may notification, ito na pa yung kanyang pattern. Kapag ka nag-charge, ito naman yung kanyang itsura. And it even has a very big app dito, yung mood light niya, so that you don't miss it. Syempre naman guys, no, yung iba kasi sinasabi may features na ganito, pero hanapin mo pa sa settings. Pero ito, gumawa na sila ng button dito para makita mo agad pagbukas mo pa lang ng cellphone. Click mo lang yan, and there you go. Tapos kung gusto mo talaga siya naka-on lagi, meron siya ditong button na heart. Ayan, yung heart na yan. Click mo lang yan. Tapos lagi na siya naka-on ng ganyan. Kung gusto mo lang naman. Pero kasi nakakubos ng battery yan. Huwag yung gawin lagi yan. Gamitin mo lang siya kapag kinakailangan, like notifications or may tumatawag. But it really does look very futuristic, no? This is the future of smartphones. Alam niyo naman kung saan nanggaling yung mga cellphone, di ba? Ito po yung itsura ng cellphone 20 years ago. At ito naman yung cellphone 2025. Wow. Technology has really evolved. Ano na kaya yung technology sa next 10 years? I think, ito na. Di, seryoso. Balikan niyo tong video na to after 10 years. Now, syempre sa harap ay 3D curved display po siya. AMOLED na po yan, 1.5K resolution. It's a very sharp, very high in saturation na display. Kapag nanonood ka ng mga movies dito, browsing in social media, everything will look fantastic. Klarong-klaro. Also high in brightness. I think ito yung magiging trending sa Pilipinas coming soon. Kasi nga, kailangan talaga ng mga Pilipino yung ganito klaseng katawan. I think we need less ganito, mga matataba, chunky na phone. And we actually need something like this. Kasi mahilig tayo sa social media. At mahilig tayong lumabas. And if our phone is very matibay, very compact, madaling gamitin, at saka high quality pa yung display, aba,
marami ka talagang magagawa at ma-enjoy mo talaga gamitin yung phone mo. So nagulat ako sa Antutu benchmark. Paano nakaabot ito ng, guys, tinan mo to 600,000 points sa Antutu benchmark. Ano nangyari dyan? Guys, we're not joking. Ito po yung actual results ng Antutu benchmark namin with the Helio G200 processor 4G. Ito na po yung pinakamabilis na 4G chipset. Bakit sa iba umabot na ng 450, ito naman 600,000 points to the benchmark. And with that, syempre, nag-play kami ng games. Guys, HOK, we were able to play this game, Ultra Graphics, 90 frames per second. Hindi 120 FPS 90 frames per second. Yun po yung kanyang max talaga. But boy oh boy, this is very, very smooth. Performing really well. At napansin ko, now, syempre kapag naglalaro ka, ganyan po yung itsura niya. At tatamaan po talaga yung camera. So, if ever madalas ka maglaro, you will have to clean up your camera all the time. Yan o, kasi ganyan po siya. Not unless maingat ka talaga or ganyan ka maglaro, para di tumama yung camera. Pero ako si guys, yan o. Napansin ko rin habang naglalaro, is parang ang gaan sa pakiramdam when you're using the phone. Kasi nga, when I'm playing with something like this, medyo mabigat siya. Pero ito guys, wow, halos wala talaga. Like, sheesh. Sobrang na-impress ako. Sa Mobile Legends, meron po siyang Ultra Graphics. Pero hanggang super frame rates lang po siya, which is 90 FPS. So this is a 90 FPS machine. Pero piling ko kaya naman niya kasi 600,000 points to the benchmark to Meron na siyang game mode dito Pwede may boost sa kanyang performance. Now, you can actually game here, no? So, walang problema sa games. Yun nga lang, kung gusto mo ng mga ultra settings, yung mga pinaka-highest na talaga, hindi po siya kompleto. Maybe kulang pa yung optimization ng software. As of this recording, ito na pa yung available sa mga games. But yes, I'm actually enjoying playing on this phone. Yun nga lang, napansin ko, medyo madulas talaga yung phone, no? Madali po siyang, mag-ingat lang kayo kapag ginagamit nyo siya. Well, simply because, madulas na nga talaga yung kanyang likod. It's a matte finish. Pwede kayo bumili ng parang glossy, makapit na casing para sa kanya. Pwede naman. May Technospark pala dito sa ilalim. Hindi halata. Sobrang minimal ang design. Parang Apple product talaga to Sa Call of Duty naman, medium lang siya. Medium graphics, medium frame rates. And so far, the experience is just pretty okay. It's not gonna blow you away, but ito pa yung graphics niya in-game. So, if you're happy now with what you're seeing, then go for it. Meron siyang Dolby Atmos, no? So, napansin ko, it's guaranteed na okay yung kanyang audio. Malinis siya pakinggan. Yun nga lang, it's lacking in volume. Medyo na-unlock ko pero it is expected kasi nga sa sobrang liit ng space or nipis ng phone, walang space para mag-move yung sound inside. Which is totally okay kasi nga syempre it is expected. Kung gusto mo mas malakas, gamit ka ng wireless earbuds. Now syempre we tried it with Genshin Impact. Ito po yung itsura nun. It's just pretty okay. Medium graphics lang po yung kaya niya talaga. Hindi po siya wabot ng 60 FPS mga 50 lang po or mga 40. Especially kapag may boss. Or kung maraming masyadong nangyari at the same time sa screen, maraming effects, maraming pangyari, it will frame drop. Pero kung i-low graphics mo siya guys, very smooth po siya tingnan. Still very impressive for a very thin phone. So much power in a small package. Now syempre, important pa rin talaga yung camera. Now the camera of this thing is pretty okay din. Meron pa siyang AI features dito sa kanyang camera. Kapag ka nag-take ka ng picture, ito pa yung mga itsura niyan. 50MP po yung kanyang camera. Pag nag-picture ka, after ng photo, it will upscale the photo to make it look a lot sharper, much more detailed, and less blurry. So kapag nag-take ka ng photo dito, medyo guaranteed ka na sharp yung photo na makuha mo. Na nakadepende na sa'yo kung okay ba talaga yung image quality niya. For me, sakto na po siya. Okay lang yung kanyang contrast, okay lang yung kanyang image quality. It's not gonna blow you away. Medyo mahirapan lang din siya sa low light, so ingat na lang kayo dyan. Wala po siyang ultra wide angle lens, pero sa likod, meron pa siyang depth sensor dito. And by the way, meron pa siyang 13MP selfie camera at the front. Na okay din, no? Yung nga lang, medyo orange yung color ko dito. Medyo warm, so that's something na kailangan matweak pa nila further para mas okay yung dating. Pero guys, ang ganda ng t-shirt ko dito. Ang ganda ng contrast. It's really black. Guys, meron pa siyang IP64 water and dust resistance. Okay na okay pa rin siyang gamitin kapag ka umuulan. I-mount siya sa motor nyo, it will still be okay. And yes, very bright po to sa sunlight. Still very much readable kahit saan ka pumunta. Kitang-kita yung grab app, Lala Move app, Move It app. It is a very bright display din. So it's very useful talaga for riders din. At the same time, matibay din siya. So okay lang na mahulog po siya ng ganyan. Kampante ka na okay pa rin siya after a very long time. Of course, meron siya mga AI features dito like AI erase. Alam niyo na yan, uso na yan ngayon. Kung ayaw ng photo bomber, pwede mong tanggalin yung photo bomber sa likod. Also, if you hold the power button, lalabas po si Gemini Assistant. Ayan po siya, si Google Gemini. So AI phone na rin po siya. So if that's important to you, then alam nyo na. So currently, for me, if you're looking for a phone na very slim, actually, ito na po yung pinaka-recommend ko na slim phone. Simply because of the durability, the build quality, kung gusto mo talaga ng high-end, futuristic yung design, yung pinaka-pogi na talaga, ito pipiliin nyo. Tapos, ang taas din yung kanyang performance sa Antutu benchmark. Wow! And the plus na rin po yung kanyang mood lighting sa likod. Ang nagdala talaga sa kanya is yung kanyang design. But right now, there could be other options out there na very slim din. But right now, I don't think there's any other slim phone that could match the premiumness of the Tecno Slim.
Slim din ba ang price? Ito na po. The Tecno Slim is now available for only 9,499 pesos. Available na online and offline stores this October 8. You can now get the Tecno Slim for only 7,999 pesos sa Shopee at TikTok during our first sale on October 8 to October 10. You can get 20% discount at designated Tecno offline stores through SPayLater and can even lower the price for up to 7,599 pesos using Home Credit, Skyro, and Crydevo with 0% interest. And may freebies pa yan. Meron kang Tecno XTM XHOK co-branded SIM card, which includes exclusive free data for HOK. Siyempre nakakalito, meron din mga ibang slim phones dyan na pwede nyong bilhin. Pero kasi ito yung pinaka-okay talaga and kamukhang kamukha ni iPhone Air, yung bago labas, di ba? Pero ito ay mas malaki yung battery, mas durable pa, at saka meron pa siyang pailaw sa likod na very, very futuristic. Magkakatulad lang talaga sa budget nyo and sa mga preference nyo. So yeah, this is the Tecno Slim. What do you think? Are you gonna buy one? Let me know guys in the comments below. Pero if you wanna see more phones like this from Tecno, Infinix, Itel, or other phones out there, even the iPhone Air coming soon, alam mo na gagawin, mag-subscribe ka lang, hit the bell icon so that you don't miss any of my great content. We've been watching Unbox Diaries. Woohoo!